Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated. Kamakailan lang ay napabalita ang nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng ating bansa at ng bansang Taiwan patungkol sa pagbababa ng placement fees. Tinatayang hanggang 85% ang isinusulong na bawas sa kasalukuyang deployment fees na kailangang bayaran ng ating mga kapatid na nais magtrabaho sa Taiwan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong kapatid, Marisa Delmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, kumustahin natin ang ating mga kapatid na OFW sa Taiwan sa pamamagitan ng ating pakikipagkwentuhan kay Mr. Amadeo R. Perez Jr., ang Chairman at CEO ng MECO or ng Manila Economic and Cultural Office. Ipapakilala namin sa inyo ang Cafelo Sky, isang coffee business na sadyang swak para sa ating mga OFW. Muli naming ihahatid sa inyo ang ating mga kalahok para sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. At saksihan ang matagumpay na operasyon ni Nanay Leonor Octa, hatid ng Buhay OFW Foundation. Yan at maraming kwentong Buhay OFW sa aming pagbabalik. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, iniimbitahan namin kayo sa OFW Run sa March 24, 2013. Linggo po iyon sa Carino Grandstand, alas 5 ng umaga. Magkita-kita po tayong lahat. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Maligaya po ang Buhay OFW, lalo na po ang inyong lingkod dahil makakasama na naman natin ang Chairman of the Board ng MECO or ng Manila Economic and Cultural Office. Wala pong iba kundi si Chairman of the Board, Chairman Amadeo Perez Jr. Kuya Amadito, magandang gabi. Magandang gabi, Marisa, at lahat pong nang tumatangkilik at nanonood sa programang ito. Ayan, marami pong salamat. Kuya Amadito, ang lahat po ay nagtatanong, ano po ba talaga ang MECO? Isang pribadong korporasyon po ang MECO. Ang kadahilanan na pribado po, dahil wala po tayong diplomatic ties with Taiwan. Pero kailangan po matugunan ang magandang relasyon ng Taiwan at Pilipinas. Kaya po tinayo ang MECO noong 1975. Pinangaalagaan ho namin yung mga OFW sa Taiwan. Ayan ang napaka-importante. Sa ngayon, iyan ho ang isa sa mga concern namin. Meron kaming tinayong mga ugnayan center sa Taipei at saka sa Taichung. Ayun, okay. Dahil doon ang maraming concentration ng mga OFWs. Yung mga ugnayan center na yan, pagka nagka-problema ang OFW, ito po pinupuntahan doon nila. sumisilong sila. Ayun. Yung mga, halimbawa, makukulong, mailabas namin sa kulungan, walang tirahan, pinatitira namin doon, pati pagkain habang may kaso pa, inaasikaso namin doon. Gumawa ho kami ng livelihood skills training. Tinuturuan sila. May nag-aaral ng bartending, may nag-aaral ng iba-iba. Cellphone repair. At saka, in coordination with the Filipino nurses at mga doctors doon,
merong mga classes ng caregiver course. Oh, meron din. Yung Malaking mga tulong. pumasarian, karamihan, nag-cross country sila nasa Canada. Kapatid naman dito, gaano po sa tingin ninyo karami Pinoy OFW po natin na nasa Taiwan? Sa ngayon, mga 90,000 yan. 90,000, marami rin po. 90,000. Gaano, saan-saan po meron tayong MECO office sa Taiwan? Marami, ilan po? Tatlo ho. Tatlo. Yung Okay. main office nasa Taipei, nasa City of Kaohsiung, yung Port City, at nasa Taichung. Diyan ang concentration ng mga Pilipino OFW. At sa totoo lamang, maganda naman ang katayuan as a whole ng mga Filipino workers. That's good. Sa tinagal-tagal ko na 2 taon Mahigit. na ako riyan na chairman ng MECO, Opo. iisa lang ang kaso ng attempted rape. Oh, that's nice to Attempted hear. Opo. At saka yung physical abuse, wala. Ang minimum wage is something like 18,700 or equivalent to 22,500 pesos. Oh, ito yung mga high skilled natin, mga factory workers Mga factory natin. worker yan. Opo. Pero ang maraming minus diyan, yan nga ang... Yung mga deductions. Ang daming Yun po. deduction, Oho. yung mga... Halimbawa, yung mga recruitment fee. Ano po yung meron tayong naririnig na kunwari natapos na yung 2 years contract? Bakit to nagkakaroon ng mga demandahan? Paki-explain nyo nga po. Gusto ko na namang mag-reapply. Kasi, meron yung mga OFW na nagrereklamo na excessive yung binayaran. Nagpapile sila ng complaint sa Ministry of Labor sa Taiwan against the against the Taiwanese broker Opo. at yung Filipino recruiter. Opo. Meron tayong POA ron, may Department of Labor doon. Doon nila kinocomplain ngayon yung Filipino recruiter Oh. na excessive ang siningil na placement fee sa kanya kung magtatapos na yung kontrata. So ngayon, isusomon ng POA Opo. yung Filipino recruiter, pasasagutin doon sa complaint. Oho. At kung minsan, kung napatunayan na excessive nga yung kinuhang recruitment pera. fee, Opo. binabalik naman ng recruiter. Oh. Yung ibang recruiter, binabawi ng POA yung lisensya na. Oh, yung iba po nagbabalik Oo. ng placement fee. Yung iba naman po nasasaraduhan na ng Nasasarado. POEA, yung kanilang lisensya, Wala. recruitment agency. So may mga kaso pala talagang ganito. Meron ho. Pero naasikaso ng ating gobyerno. Kapatid Ama dito, bigyan mo ng mensahe ang ating mga kababayan na nasa Taiwan para lalo pa silang lumapit sa MECO sa lahat ng kanilang mga problema. Ang aking masasabi po sa mga kababayan na gustong magtrabaho sa Taiwan, tingnan nyo hong mabuti yung kung may lisensya at credible yung recruitment agency. At kung may duda po kayo, puntahan nyo ang aming opisina rito sa Makati, dito sa may De La Costa Street, sa likod ng Banco de Oro, headquarters ng Banco de Oro, dito sa Trafalgar Plaza Building sa 7th floor. Opo. At kung may mga kamag-anak ko kayo na may problema sa Taiwan, sabihin nyo lang sa kanila na pumunta sa opisina ng MECO, sa Taipei, sa Kaohsiung, Taichung. At anumang problema ho na kailangan ang tulong namin, ang MECO po ay walang atras na itaguyod ho ang kalagayan ng mga OFW sa Taiwan. Maraming salamat po, kapatid Ama dito, sa oras na binigay ninyo sa OFW, sa ating buhay OFW. At makakaasa po kayo na lalo po kaming susuporta sa MECO. Thank you. Yes. Maraming salamat sa inyo. Marami pong salamat. Magbabalik po ang buhay OFW. Hulog. Then, press copy. Malalaglag na siya. Once na tumunog siya, ibig sabihin, ready to drink na siya.
and you have a very delicious coffee. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataan kayong ma-feature ang mga kwento ninyo abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Kaya magkita-kita tayo dun ah! Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Cafello Shop, providing the best business opportunity. Ngayong gabi po'y makakasama natin ang ating mga kaibigan at kapatid mula sa Cafello Sky. Ngayon po, let's welcome on the show, Buhay OFW program, ang ating kapatid na si kapatid Remy Saito, ang directors po ng Cafello Sky at Hebogan Corporation, at syempre, hindi po pwedeng pahuli ang ating National Operations Manager na si kapatid John Lapus. Magandang gabi po sa inyo. Kapatid, Directress Remy Saito, una tatanungin po kayo, ano po ba talaga ang kumpanya natin at ano yung ino-offer natin? Ano ang Cafello Sky at Hebogan Corporation? Nag-start kami mga 4 years ago under the name of Evos Corporation. Conglomerate company ito. Andiyan yung Cafello Sky Corporation, Hebogan, Mongs. Mga marketing entities yan na kasama ng Evos Corporation. Itong company na ito ay very stable. Nakikita natin lahat sa iba-ibang lugar yung ating business. At lahat ng produkto natin ay galing sa Korea. Korea, of course. Oh, of course. Tapos meron lahat yan. Siyempre certified license at saka BIFAD approved lahat yan. Naku, napakaganda kapatid Remy. Ibig kong sabihin, ang ating korporasyon ay very much stable. BIFAD approved ang ating mga produkto, lahat ng kafe natin dito, of course, galing pong Korea. At syempre, ang pinaka-importante, ang ating mga korporasyon ay lisensyado. Ayan, legal ang lahat ng ating operations. Tama po ba, kapatid Remy? Ay, opo. Merong health certificate yan at saka BIFAD permit, lahat yan. At saka approved din sa Philippine Embassy sa Korea. Ayan. Hindi makakalabas ang produkto namin kung hindi aaprubahan ng Philippine Embassy na merong health certificate saka free sales certificate. Marami pong salamat, kapatid Remy. Tanungin naman natin ang ating kapatid na National Operations Head, John Lapus, of course, ng Cafello Sky. Kapatid John, bigyan mo nga kami ng konti backgrounder tungkol sa produkto natin ng Cafello Sky. Actually, ang maganda dito, no, yung mga produkto namin is nationwide na ino-operate at tinatangkilik ng mga businessman nating mga kapatid. Sa ngayon, ang mga call centers, malalaking corporations, and even yung mga small businessman, gumagamit na nitong produkto natin. Saan-saan tayo merong Cafello Sky? Actually, ma'am, from Ilocos hanggang Davao.
meron na Luzon, tayo. Visayas, Mindanao ang Wow, so operation that's natin. nice. Luzon, Visayas, Mindanao na ang ating operations ng Ka-Fellow Sky. Kapatid, paki-explain mo nga sa atin, syempre yung mga kapatid nating OFW, parating nagpapadala ng pera yan sa mga pamilya nila. Syempre, mahilig tayo sa shopping, mahilig bumili ng kung ano-ano. Bakit kaya hindi nating i-offer na magkaroon ng business opportunity sa mga pamilya nila na naiiwanan dito? Paki-explain mo, kapatid dyan, paano magnegosyo, magkano muna ang kapital na kailangan natin at paano tayo kikita sa araw-araw. Ito ang DG700. Ito Okay. ang pinaka-saleable sa lahat at saka ito ang pinaka-lowest capital investment, no? Which is 16,430 lang. Ayan, pero kapatid Pagsimula na dyan, sila. dahil sa mabait ang ating si Mr. Lee, sinabi niya, yung mga mag-a-avail nating mga kapatid na OFW, yung Christmas promo package ay ibibigay pa rin niya. So kapatid dyan, ang ating Christmas promo package sa DG700 ay 14,430. Ito ay sabi mo nga para sa mga OFW families natin, ang special price. Anong kasama dito sa package na to? Sa package na to, ma'am, ang kasama ho nito yung isang machine. Then, meron na ho silang kasama na 6 kilos na coffee, 6 kilos na chocolate, and then 1,000 pieces na paper cup. Oh, okay. So, package na Complete po package. yun. Pwede na kagad sila mag-start. Magkano ang isang cup ng kape pag binibenta natin sa labas? Normally, ang selling price is 5 pesos. Kaya we are the cheapest in the market as of now. Hindi mo na kailangan na magpainit pa ng tubig, magtimpla, bumili ng styrofoam. Dito, kompleto na. Ihulog mo lang 5 piso, then malalaglag na ang coffee. Then, ready to drink na kagad. Oh, so importante yung mga kapatid, hindi na natin kailangan ng tagabantay. Ihuhulog lang ang 5 piso, lalabas ng instant coffee. Magkano kikitain ko sa araw-araw at magkano to ang kikitain kong profit sa loob ng isang buwan? Magandang katanungan ho yan. Actually, dito ho natin makikita kung paano tayo magnegosyo dito sa business ng coffee vending machine. Sa isang buwan, actually, yung pinakamaliit na kinikita nito is nasa 5,000 plus. Ngayon, depende po to sa location. Kung maganda yung nalagyan ninyo, kagaya ng terminal, ng school, ng hospital, lahat ng busy area, mas malaki pa ho sa 5,000 pesos ang magiging tubo nyo kada buwan. Gaano katagal ang return of investment ko? Less than 3 months lang po, ma'am, makukuha mo na kagad ang investment mo. At ang maganda dito, hindi mo na kailangan ng manpower. Yung machine na mismo ang magtatrabaho para sa inyo. Kumbaga, lagyan lang natin ng Yes. tubig, lagyan natin ng kilo ng coffee, instant coffee na. Yes, so, ma'am. paano naman kami mag-avail, magpapasupply kami ng coffee? Ubos na yung coffee ko, ubos na yung cup ko. Anong gagawin namin para maka-order? Napakadali lang po, no? Lalong-lalo na ngayon na may text message lang or tawag sa cellphone. Madami ho kaming branches nationwide. So, pwede ho silang tumawag sa anumang number na malapit. ipa-flash natin sa screen. Yes, Oo. ma'am. At saka yung pinakamalapit po dun sa lugar nila. So, nagdi-deliver ba tayo or for pick up? Pwede po tayo mag-pick up, pwede rin po tayo mag-deliver. Meron pa tayong isa pa na brand, kapatid Remy, itong DG808. Ito, paka-explain naman, kapatid Jan. Ito yung actually maganda, no? At malaki ang capacity ng cup niya. 100 maximum cups ang kaya niyang i-store sa loob. And ang kagandahan nito, may 3 flavor siya. Ayun. So, pwede kang mamili sa 3 klaseng flavor. So, pwedeng coffee, choco. Ngayon, kung coffee, 2 klaseng coffee ang pwede nating ilagay kasi different Yes, ma'am. flavors. Actually, 3 na po 3 ngayon. na yun. Oo, may mocha tayo, Oo. may macchiato caramel, and may French vanilla. Actually, ito yung pinaka-high-tech na, no? Touchscreen na ho lahat ng displays niya. Pero ang capacity ng coffee niya, mas malaki kesa dun sa dalawa. So, 2 kilograms na ang kaya niyang i-store dun sa canister niya. 2 kilo. Magkano ang babayaran ko sa kuryente ko? Yun ang kagandahan tong machine na to, ma'am, no? Masyado siyang matipid sa kuryente. Kasi meron siyang isang features dyan na nag-automatic shut-off system siya. So, for 24 hours operation in 30 days, normally, 420 pesos lang. Maximum na po yun na consumption sa So that's electricity. nice. So, kasama na ba to less yung 5,000 ko, less the Yes, 420 na ma'am. yun? Actually, sa costing, ma'am, nakakost na rin yung electricity na 11 cents natin. Yung 15 cents natin sa water.
And then yung 75 cents sa paper cup. So lahat naka-cost na po. Naka-cost na. Net na po yun, ma'am, yung 5,000 a month. So ano po ang pwede ibigay nating tips, kapatid Remy, para sa mga OFW family natin para maging successful sa kanilang coffee business venture? Itong business na ito ay napakagaan, napakaganda sa lahat ng mga OFW na kapatid natin. Dahil itong mga machines natin ay pwede mong ilipat kahit saang lugar dahil sa hindi sila mabigat. At saka pwedeng hindi nabantayan yan. Matibay ito dahil alam niyo galing po sa Korea. At saka ang mga kape natin ay may mga permit lahat at saka license, kaya hindi kayo magkakaroon ng guilt sa mga iinom o mga customers ninyo. Kasi importante yun, napaka-importante sa lahat yun. At saka yung capital natin ay maliit lang, kayang-kaya ng bawat isa sa atin. Yan, napakaganda naman kapatid Remy. Kunwari nagkaroon ng sira, kailangan i-repair, dinawalan ako ng business, pwede ba nating madali ang i-repair ito o may replacement ba tayo? Anong ginagawa natin pag may complaint ako? Number one, ma'am, no, since made in Korea siya, napakatibay niya and very durable siya. For the past 4 years experience, wala kami naging sakit ng ulo, especially sa service. Although may mga common tayo na mga nagiging problema, pero madali naman nating maayos dahil within a day lang po, just text us. Pupuntahan po namin mga technician namin yan. Sa pinakamalapit na branch ho, kahit nasa Luzon, Visayas, Mindanao kayo, wala pong problema. Ayan, kumbaga after-sales service ang importante. May 1 year full warranty po kasi lahat ng machines natin. 1 year full warranty, anything happen, pwedeng palitan ng bago. Pwede nating i-repair, ma'am, kung repairable siya. But of course, kung factory defect po yan, then we replace brand new. Kailangan i-replace. Yes Okay. po, ma'am. Kapatid John, bigyan mo na mensahe mga kapatid nating OFW at ang lahat po ng ating mga kapatid na Pilipino kay OFW o hindi, kung paano magnegosyo ng ating coffee business venture. Napakaganda ho nitong business na to, no? Actually, lalong-lalo na po sa mga OFW nating kapatid, yung mga hard-earned money na pinapadala sa atin ng mga kapatid natin sa ibang bansa, mas maganda ho sana na ma-invest na lang natin sa ganitong klaseng business dahil ito siguradong unang-una, no, franchise fee, easy to operate, guaranteed daily sales siya, and pinaka-lastly ho, less than 3 months, ROI na ho kagad kayo. So, saan pa ho kayo makakita ng ganitong klaseng business? And napakaganda, napakadali. Napakaganda po ng pakikipagkwentuhan natin kay kapatid Remy at kay kapatid John ng Cafello Sky or ng Hebogan Corporation. Siyempre, i-explain po ni kapatid John yung mga step-by-step na dapat nating matutunan in addition para sa ating coffee business venture. Maraming salamat kapatid Remy. Ayan. At syempre, kapatid John, maraming salamat. Syempre, every now and then, pag may mga bago tayong produkto, may mga promo tayo, kailangan ipaalam natin sa mga kapatid natin. At mga kapatid nating OFW sa buong mundo, magnegosyo na tayo, magka-Fellow Sky na. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. West Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan, Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To go travel. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Ang Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World, ay binuo namin para bigyang pugay ang kadakilaan ng ating mga mahal na overseas Filipino workers. Ito po ang aming paraan para bigyang halaga at karangalan ang kanilang paghihirap at pagsasakripisyo. Narito pong muli ang ilan sa ating mga kalahok para sa kauna-unahang Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World. Tatlong magkakapatid sila Risa at Razel, napilitang magtrabaho sa ibang bansa bilang household service worker ang kanilang ina
nang iwan ito ng kanilang ama. Bata pa lamang si Razel ay siya na ang naging sandigan ng kanyang ina sa pagtataguyod sa kanyang mga kapatid. Pinili talaga ni Razel makapagtrabaho abroad para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kamakailan lang ay nakaalis na rin si Risa sa tulong ng kanyang ate Razel para magtrabaho sa Dubai. Yung ate ko po yung talagang devoted po sa amin magpadala. Halos kalimutan niya na yung sarili niya. Diba yung sa edad po na 20 years old, dapat may asawa na. Siya po talaga parang dinedicate niya po yung buhay niya sa amin. 25 taong na trabaho sa abroad bilang seaman si Tatay Rogelio San Andres. Alam niya ang hirap at pagsasakripisyo ng ating mga mahal na OFW. Kaya naman nagtayo siya ng kooperatiba para tulungan ang kanyang mga kapwa OFW. Bukod sa kooperatiba ay sinulong din ni Tatay Rogelio ang organic farming dahil aktwal niyang nasaksihan ang pagtunaw ng yelo sa Antarctica bunga ng global warming. Very busy kami ngayon masyadong sa organic farming kasi ang importante sister, kahit na wala kang pira, kailangan meron kang pagkain. Sa abroad na nagkakilala si Rosita at ang kanyang mister na si Edgar. Sa Middle East na rin sila nagsimula ng kanilang pamilya. Pero nagdesisyon silang umuwi ng Pilipinas para dito na palakihin ang kanilang mga anak. Dumating ang pagkakataon na kinakailangan na magtrabaho sa abroad ang isa sa kanila dahil lumalaki na ang kanilang gastos. Dito nagdesisyon si Rosita na siya na lang ang magsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Sa ngayon ay nakatapos na ng kolehiyo ang 2 sa 4 nilang anak. Kaya ayan, desisyon talaga ako bumalik ulit para sa pag-aaral ng mga bata. Mama, salamat sa mga naitulong mo sa amin sa pagiging breadwinner ng family. Saksi si Bianca sa ginawang pagtulong ng kanyang amang si Ruben sa mga OFW sa Jordan. Hindi mabilang ang natulungan ni Ruben ang mga Pilipino kahit na isang simpleng OFW lang siya sa Jordan. Tumayong kuya ng mga OFW sa Jordan si Ruben. Naging takbuhan at sandigan nito ng mga inaapi at inaabusong OFW sa Jordan. Bukod sa pakikipaglaban na ginawa ng kanyang ama para sa kapakanan at karapatan ng mga kapwa nito OFW, nais ding ibahagi sa atin ni Bianca ang ginawang paninindigan ng kanyang ama para ipaglaban ang pag-iibigan nila ng ina ni Bianca. Naging president siya ng Filipino community doon sa Jordan. At ang astig kasi kay Papa, di ba leader siya. Maraming problema ang mga Pinays doon. Nagkaroon sila ng problema sa embassy ng Philippines dati. So sabi niya, kailangan may gagawin ako. Kasi hindi na pwede na ganito palagi. Si Papa ang nagtayo na representative. Kung ang ibang mga kapatid nating OFW ay sa pagtatrabaho abroad na piniling tumanda, kakaiba naman ang naging kwento ng mag-asawang Cheryl at Rodel. Nagdesisyon silang mag-abroad dahil hirap sila noon bilang mga kawani ng gobyerno. Pero 3 taon pa lang sa Dubai ang mag-asawa ay nagdesisyon ng umuwi si Rodel at muli magsimula dito sa atin. Hindi naging madali ang lahat dahil unang sabak pa lamang niya sa negosyo ay nalugi at naubos agad ang kanilang naipong pera. Pero dahil sa buo ang loob ay hindi nagpatalo sa pagsubok si Rodel. At ngayon nga ay marami na silang pinagkakakita ang mag-asawa at tumutulong pa sila sa ating mga kapwa OFW. Huwag po tayong matakot. Kasi kung hindi po natin haharapin yung takot, wala tayong masisimulan. Lagi lang tayo nakadepende sa ibang bansa. Unang-una po, dapat maging masipag tayo. Huwag po natin ipagyabang na tayo galing abroad. Dapat tayo ganito na pag sa Pilipinas. Hindi po. Experience is the best teacher. Ito ang paniniwala ni Carmencita Uy, kaya siya nakapagtayo ng isang training center para makatulong sa mga kababayan natin na nais magtrabaho sa ibang bansa. Mahigit 10 taon nang nagtrabaho bilang household service worker sa abroad si Carmencita. Ang kanyang mga natutunan at karanasan ang siya niyang ibinabahagi ngayon sa mga nagsasanay sa kanyang center. Kahit salat sa puhunan ay buo ang loob ni Carmencita
naitayo ang WCU Training Center para matulungan ang ating mga kababayan na maging handa ang loob sa pagsabak sa ibang bansa. Hindi lang naman profit ang aim namin sa grupo namin is we can earn na tama lang. Basta ang importante, quality yung pagbigay ng training para yung mga tao namin na kinuha namin sa mga different agencies na associate namin, talagang mag-success pag after ng 2 years. Iniimbitahan po namin kayong lahat na iboto ang inyong natatanging OFW na para sa inyo ay karapat-dapat maging buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World. Ang ating awards night ay gaganapin sa March 14 sa Pagcor Grand Theater Airport Casino Filipino sa Parañaque City sa ganap na alas 5 ng hapon. Boto na! Investment opportunities para sa OFW hatid ng Megaworld International. Start 2013 with the very best investment. Kung property sa Pilipinas ang hanap mo, hot na hot ang resort-style community ng Bayshore Residential Resort. Ang Bayshore Residential Resort ay bahagi ng Bayshore City, ang offering ng Megaworld Corporation sa bagong Entertainment City, Manila ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, located sa Reclamation Area in Manila Bay. Ito'y proud offering ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Ang Megaworld International ang authorized seller and marketer ng mga projects ng Megaworld, ang #1 residential condo developer sa Pilipinas. Lahat na ma-expect mo sa isang luxury resort ay nandito. May 6 residential clusters ito na pumapalibot sa isang malaking leisure deck sa 5th level. At ang centerpiece nito, isang 135-meter Long Beach type free-form pool with white sand. Discover even more amenities tulad ng pool and in-pool lounges, water slide, wooden deck, footbridge, pavilions, playground, gym, function rooms, multi-purpose hall, hammock garden, tai chi garden, meditation garden, picnic area at barbecue area. Nais mo ba ng maraming choices in condo units? Rest assured at makakapili ka sa Bayshore. May studio, executive studio, 1-bedroom suite, 2-bedroom suite, garden unit at penthouse unit with 3 bedrooms. Lahat ng condos merong balcony para ma-enjoy mo ang magaganda at refreshing view sa iyong community. Panalo rin ang mga recreational amenities sa mismong Bayshore City. Nandyan ang Resorts World Bayshore City, ang Grand Opera House, iba't ibang international brand hotels, theme parks at isang retail center. Pleasure and privilege ang tsak na madidiscover mo sa Bayshore Residential Resort. Want to give your family a place in this exciting development? Call now. Contact the Megaworld International office in your territory. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Cafelo Shop, providing the best business opportunity.
Kamakailan lamang ay inihatid namin sa inyo ang ginanap na Grand Medical Mission and Gift Giving sa Milaor, Camarines Sur. Dito namin nakilala si Nanay Leonor Octa na may dinaramdam na kakaibang sakit dahil sa napakalaking bukol sa kanyang leeg. Hindi nagsayang ng oras ang Buhay OFW Foundation at agad kaming nakipanayam sa butihing mayor ng Milaor na si Mayor Rogelio Flores at ang ating kapatid na si Dr. Bueno, ang dalubhasang surgeon ng East Avenue Medical Center para sa agarang pagbibigay lunas sa karamdaman ni Nanay Leonor. Agad naming nailuwas sa Maynila si Nanay Leonor. Sinuri ng mga kapatid nating doktor sa East Avenue Medical Center at napag-alaman natin na hindi naman delikado ang kalagayan ni Nanay Leonor at walang magiging problema sa gagawing operasyon. Kailangan talaga na maingat yan ang mag-operate. So, yung lugar na ito kasi ay ito yung tinatawag nating parotid sa ating medical, no? Parotid. Sa Tagalog naman, ito yung nagbibigay ng laway natin. Unang-una, matagal na siya. Pangalawa, hindi naman po siya nakadikit. No? Madali siyang tanggalin at saka gumagalaw siya. And mas mabuti talaga kung matanggal siya. Matapos ang masusing pagsusuri ay isinailalim na sa operasyon si Nanay Leonor. Tumagal na mahigit kumulang 1 oras ang operasyon. Dahil sa kinakailangang magpahinga ni Nanay Leonor matapos ang operasyon, ay nagpasya kaming umuwi muna at bumalik na lamang kinabukasan. Sa aming pagbabalik ay napag-alaman namin na naging matagumpay ang operasyon ni Nanay Leonor. Nanay Octa po ay nagkaroon po kami din ng pagkakataon na mabiopsy siya bago siya ma-opera, yung tinatawag natin fine needle aspiration biopsy. Nakita po namin na siya ay hindi isang cancerous na bukol. That's very isang nice. benign tumor na tinatawag. That's very nice. Opo. Actually po, yung ating tinatawag na paggaling ng sugat ay 1 to 2 weeks po, pwede na po siyang bumalik sa kanyang normal na ginagawa. Hindi naman po ito maselan dahil po actually yung tinatawag po natin, sarado naman po yung kanyang balat at in 1 week po ay magaling na po yun. Maraming pong salamat, Doc Emmanuel Bueno ng East Avenue Medical Center, Dr. Fontanilla, Dr. Candy, Dr. Lua, sa ating mga nurses, sa lahat po, of course, Secretary Ona, sa lahat po dito sa inyo sa East Avenue Medical Center, maraming salamat from the bottom of our hearts. From Buhay OFW TV, nandito lamang po kami anytime you need us. Sa tulong ng Buhay OFW Foundation at ng butihing Dr. Emmanuel Bueno, ang Chief of Staff ng East Avenue Medical Center, ay tsak na magiging normal na ulit ang buhay ni Nanay Leonor. Nawakasan na din ang mahigit 10 taong paghihirap niya. Maraming salamat po, Anak Marisa, kay Dr. Bueno na tumulong sa akin. Silang lahat na tumulong sa akin. Iruwi mo, kailangan pa pala kami pumunta ng Kamsur para ma-operahan si Nanay, di ba? Tapos, syempre, ang importante, pag na-operahan ka na, napakaganda na Nanay. Social ka na yan. Pwede ka na mag-display. Pwede ka na mag-picture taking. Di ba, Nanay? O, tapos, sasabihin mo, papakita ka namin, beauty queen na ako ngayon kasi maganda na ako. Dahil yan kay Dr. Bueno, sa mga doktor natin, kay Dr. Fontanilla, at syempre sa East Medical Center na tumulong din sa atin. Syempre, naging instrumento lang ang Buhay OFW Foundation para magkita-kita tayo at makatulong tayo. Nanay? Sa susunod nating episode, kakasama natin ang mga kababayan nating OFW sa Dubai, UAE. Bibisitahin natin ang lungsod ng Parañaque at aalamin natin kung ano ang kanilang mga training program na makakatulong sa ating mga manggagawa. Yan at marami pang ibang kwentong exciting at kaganapan sa susunod na Buhay OFW.
Ang Buhay OFW po ay patuloy pa rin sa pag-agapay sa ating mga kapatid na OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Kami pa rin po ang magsisilbing tulay sa paghahatid ng kanilang mga mensahe, suliranin at mga kwentong kapupulutan ng mga inspirasyon at aral. Kung kayo po'y may nais ibahagi, inaanyayahan po namin kayo na tumawag o sumulat sa aming tanggapan. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. To go travel. Cafelo Shop, providing the best business opportunity.